Ito yung speed test niya na wala pang outdoor antenna, hindi pa nakalagay. 4 Mbps plus. Ito naman yung speed test na meron ng outdoor antenna, naka-install na. Ayan o, andyan na sa likod. So pumapalo siya ng 40 plus Mbps. Uy, nahulog. Tapos yung ating outdoor antenna, andito na sa labas. Nilagay ko na. Ayan. Budget meal para magkaroon ng personal internet, personal wifi sa bahay. Yan yung katanungan ng karamihan sa kanilang sarili. Kaya ba nila magkaroon ng sariling internet? Bakit? Kasi si kapitbahay meron ng wifi. Dito sa kabila, meron ng piso wifi. At lahat kayo sa bahay niyo, si mama mo, si papa mo, si kapatid mo, si kapatid mo, si pinsan mo, lahat kayo naghuhulog doon. Sila yung kumikita. Lahat kayo dyan sa bahay niyo, naglalabas kayo ng pera araw-araw. Bakit? Yung lugar niyo walang signal. Yung nasasagap ng cellphone niyo, 3 bars, 2 bars, 1 bar. Hindi makapagdita. Makapagdita man kayo, pumupunta pa kayo sa bundok para makapag-signal doon. Pag andyan na kayo sa bahay niyo, wala nang internet connection. Kasi nga, 1 bar lang yung nasasagap. Alam niyo ba, kahit 1 bar lang yung nasasagap ng cellphone niyo, pwede kayo magkaroon ng internet connection. Pwede kayo magkaroon ng sariling wifi. Yan yung pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo. Budget meal ang ituturo ko sa inyo na installation para magkaroon kayo ng sariling wifi. Hindi katulad ng ginagamit ng iba. Gumagamit sila ng Starlink, di ba? Kasi napakadaling makasignal. Pero, hindi kaya ng budget. Bakit? 30,000 plus ang kailangan mo para magkaroon ka ng Starlink. At ang problema pa dyan, napakamahal ng monthly fee niyan, yung monthly bill niyan, 2,700. O, kaya niyo ba? Di ba? Napakahirap sa bulsa. Meron na kayong internet, bumili kayo ng Starlink, problema, mapapakamot kayo every month. Bakit? 2,700 yung monthly ng Starlink. Yung iba nag-invest, bumili ng Starlink kahit wala silang pera. Bakit? Ginawa nilang negosyo. Nilagyan nila ng piso wifi, nilagay nila sa ibang lugar. Yung iba, ganon. Hindi nag-click. Yung iba, okay naman, nag-click. Pero, para sa inyo, ang purpose nilang magkaroon ng internet connection kahit hindi na kayo mag-business. Kaya ayaw nilang Starlink kasi mahal. Pwede naman dito sa ituturo ko sa inyo, 3 to 5,000 lang at magkakaroon kayo ng personal internet connection. Pwede rin naman na gawin yung negosyo. Pwede rin, katulad ni kapitbahay na mayroong piso wifi. Pwede. Bakit? Pag meron na kayong sariling internet, meron na kayong sariling wifi, pwede niyo lagyan ng piso wifi vending machine. Kikita rin kayo. Ang income niyan, pag medyo malaki, pangbayad ng internet. Kung may sobra, mas maganda. So ngayon, ituturo ko sa inyo kahit 3 bars, 2 bars, 1 bar. Pwede kayo magkaroon ng connection. Pwede tayo makasignal. Ang gagawin lang natin, napakasimple. Unang kailangan nyo, modem. Napakamura, 1,000 plus. Open line. Pwede smart, pwede globe, pwede TM, pwede dito. Kahit anong SIM card na meron ka, pwede sa kanya. Bakit? Open line. Dito lang yan, ilalagay yung SIM card. Pero nakadepende pa rin sa SIM card kung ano yung bibiliin natin. Kung ano yung may signal sa lugar nyo, kahit 1 bar lang. Tingnan nyo sa cellphone. Kung may 1 bar smart yung bibiliin natin. Ano yung unlimited na SIM card na smart? Rocket SIM. Pag si Globe naman yung na-detect, again, remind ha, kahit 1 bar lang yung na-detect. Pag si Globe yung na-detect, yung unlimited ni Globe, GoMo SIM. Again, Rocket SIM para sa smart, GoMo SIM naman para sa Globe. Dalawa lang yung pwede niyo mapagpilian. Pag 2 bars lang yung sa lugar niyo, pwede. Kahit 1 bar. Pwede kayo makapaglagay ng internet connection gamit yung SIM base. Pangalan nito, modem. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng ipapakita ko sa inyo, yung link ilalagay ko sa baba. Alam niyo ba pag nilagyan natin ng SIM card katulad niyan, meron na yung smart dito. Pag nilagay niyo sa lugar niyo, mahina pa rin. Walang signal. Bakit? Yung lugar niyo, 1 bar lang yung nasasagap. Ito, ang mangyayari dito, pula. Pero, kailangan natin siya palakasin. At mapapalakas natin yung ating modem sa pamamagitan ng outdoor antenna. At yung gagamitin natin dito, hindi ko pa na-unbox, nandito. Hybrid antenna. Alam niyo ba anong purpose ito? Kailangan niyo to itaas. Ito yung hihila. Ito yung sasagap, nahulog yung mga bracket. May bracket siya. Ito yung ginagamit para idikit sa tubo. Kung walang tubo sa lugar niyo, pwede kawayan. Ang gamit ito, kailangan niyo to itaas. Isagad niyo yung wire niya. Tapos kung estimated niyo, kung andito banda yung tower ng Globe, andito banda yung si Globe naman, kung dito naman sa likod si Smart, doon niyo siya iharap. Kung dito si Smart, iharap niyo kay Smart. Ang purpose ito, siya yung hihigop ng connection. Hihigop niya si Smart, dadalhin niya dito sa modem. Ilalagay niya sa modem connection natin. Andito, muntik na mawala si modem. Dito. Itong ating hybrid antenna, may dalawa itong wire sa dulo. Ganito. Yan.
dalawang wire. Ilalagay mo lang ito dito sa dulo ng modem. Napakadali lang, pakita ko sa inyo. Ganyan lang, di ba? Kahit na walang installer, kayo na mismo yung mag-install. Hindi nyo na kailangan ng installer. Kayo na mismo. So, hindi nyo lang ipinakita ko sa inyo. Pwede yan magkabaliktad-baliktad. Oh, kumpleto na. Itlong tatlo na to ang kailangan nyo. Modem, outdoor antenna, hybrid, nasa 2,000. Minsan 1,000 plus. At ito naman, nasa 1,000. So, bilangin nyo, more than 2,000 plus na. Ilagay natin 3,000. Yung ating SIM card, nasa 1,000 plus din. Di ba? Estimated na mga gastos nyo nasa 4,000 to 5,000. Ibaba na natin sa 4,000. Napakaliit na yan kontra sa Starlink yung bilhin nyo. 30,000 plus. Napakamahal ng monthly. 2,700. Ito, pag gumusem, 799 pesos lang yung monthly mo. So ngayon, para maniwala kayo na gumagana ito, install natin. Isaksak natin sa kuryente. Install ko ito sa labas para makita nyo. So tara. So speed test muna natin na wala pang outdoor antenna. Hindi pa nakasaksak. Kaya no. So yung ating modem, may signal talaga dito sa amin kasi malapit lang ako sa syudad. So ngayon, speed test natin na hindi pa nalagay ang kanyang hybrid antenna. So ayan, pumapalo ng 3 Mbps, yun, pumatak ng 4 Mbps. Again, hindi pa nakasaksak yung ating hybrid. Modem pa lang yan, 4.6 Mbps. So ngayon, install ko sa labas ito, tapos install natin sa kanya. Tingnan natin kung ilang Mbps. So, ganito lang yung paglagay ng bracket. Oh, napakadali lang yan. Oh. So, pag binili mo to, itong bracket, hindi naka-install sa kanya kasi, syempre, may karton, nabubutas. Kaya yung itong bracket, andito sa gilid. So, paglalagay nito, ilalagay mo lang dyan, screw mo dyan, dito, nut mo dito, tapos ito. Ito yung matigas siya. Ito yung kakapit sa, anong gamit nyo? Kawayan ba or tubo? Tara. So, napakadali lang yung pag-install nito. Di ba, may bracket siya. Ilalagay nyo yung bracket dito, no? So, malaki siya. Dito, dapat dito banda. So, kung ano yung gamit nyo, kung kawayan, make sure na mataas, ha? Isagad nyo yung wire niya. Kasi yung wire nito, 20 meters. Pero yung gamit ko na kawayan, maiksi lang. For testing lang. Oh, baka yung iba dyan, sabihin na mahina yung ating internet connection. Kasi SIM-based, no? So, may mga lugar talaga na congested yung tower. Kahit anong haba, taas ng antenna mo, kawayan mo, is fine na pa rin kasi nga, congested. So yung way dyan is, ibang internet connection. Pwede po P2P, or ano yung available. Sa mga ayaw naman ito, dahil mahina, pwede kayo mag-proceed sa Starlink, di ba? Kung may budget kayo, proceed kayo Starlink. Kung wala naman, for temporary lang, pwede ito. Pag nagkaroon na kayo ng pera, dyan na kayo mag-proceed ng Starlink. So dito ko muna ilalagay, for testing lang muna. Dali. Ayan o. Yung tower namin dito sa area namin, nandito banda. Yung layo niya, mga 3 kilometers na siguro or 4. O, ganyan lang o. O. So, pagkakasaga pa rin yan. Kahit ganyan na yung forma niya kasi yung tower nga dito sa amin, malapit lang. So, testing lang muna para makita niyo paano mag-install. So, di ko lang alam kung malakas yung makuha natin na internet ngayon. Kung mahina mo lang, mahina man, so understandable na yan kasi mababa lang yung ating tower. Oh, tapos na. Oh, dyan. So, ngayon, proceed tayo para malagay na. Napakadali lang ito. Ito. Di ba ito? Again, kung nahinaan kayo sa connection, pwede kayo mag-proceed sa Starlink ha. Para lang naman ito, kung may mga modem na kayo sa lugar nyo, yeah, kung mayroon na kayong modem dyan, oh, bilhin na kayo ng outdoor antenna kung mayroon kayong modem. Kung mayroon na kayong outdoor antenna, wala kayong modem, bili kayong modem. Napakadali lang. Yung link dito, andyan sa baba, ilalagay ko. At kung mayroon kayong modem, mayroon kayong outdoor antenna, wala kayong internet, wala kayong unlimited SIM card, andyan rin sa baba, Rocket SIM at saka GumoSIM. So, kung explore lang din sa ibang mga video na meron sila kung paano i-activate yung mga SIM na ganyan, ha? Napakadali lang, di ba? Kita niyo pag install ko, ginaganon lang sa likod, napakadali lang. Oh. Ikot-ikot mo lang sa likod. Ayan. Ayan, oh, ayan. O, di ba? Napakadali lang. Tapos, nawala yung green. Nawala yung green. Oh. So meaning, mahina yung connection kasi nakayuko yung ating hybrid antenna. Kailangan natin ibaba muli para pag ano natin, i-arrange natin na maayos kasi nakailo, di ba green yon? Meaning,
mahina yung connection. 2G lang or 3G. So, kailangan natin, dali. Kung hindi siya nakasignal kasi, di ba, kita nyo nakayoko. Hindi ko ginamitan kasi kanina, hindi ko inigpitan. Akala ko makasignal lang kasi malapit lang. So, kailangan natin, di ba, nakayoko. I-arrange natin. Dapat nakatutok talaga sa tower dito. So, gagamit na tayo ng plies para mapa-straight natin siya. So, pumalpak yung ating installation kanina. Akala ko magka-signal. Tips na yan na. Dapat kung mag-install kayo nito, huwag niyong payukuin. Dapat tamang-tama lang para maka-signal ha. Di ba? Yan, di na siya nakayuko. Di ba? So, ngayon, nilalagay ko na. Dali lang naman to. Hindi na kaya ko, mame. Hindi na. Tingnan natin. Ayan, green na, kulay green na. So, ngayon, speed test natin, ha. Asan ba yung speed test kanina? So, speed test natin. Kung nag-improve ba yung connection. Tingnan natin. Yun, medyo tumaas na. 4 kanina, di ba? Pumalo ng 20 plus. Di ba? 38 plus Mbps. So, napakaganda. Kasi sa lugar namin, hindi na masyado congested kasi marami ng mga fiber connection dito. LDT, Globe, kaya konti na lang yung nagsisimbis. Tayo yung nakukuha natin na connection dahil nagdagdag tayo ng outdoor antenna. Umatak ka ng 50 Mbps. Di ba? Ayan, bumaba na 40, 50. Ganyan nakalakas yung ating internet connection na meron ng outdoor antenna. Lahat ng mga ginamit ko dyan, andyan. Lahat ng mga ginamit ko doon, dito, andyan sa baba yung link. Yan po yung bilhin nyo. Yan po yung click nyo. Ingat-ingat sa ibang store kasi marami na pong nireklamo sa amin. Pag click nila ng link, pumapasyal-pasyal sila. Iba na pala yung nabilhan nila na store. Nasa scam sila. Wipes yung mga dumating, di ba, mami? Wipes daw yung dumating sa kanila. Diaper pa. Para sigurado na hindi kayo ma-scam at yung dumating sa inyo tamang-tama. Kung ano yung nasa baba, kung ano yung link nandyan, yan yung bilhin nyo. Right? Maraming salamat. So, ayan, ipa-permanent install ko na yung ating hybrid. Pagkatapos natin i-test, is ilalagay ko na dyan. Gagawin ko yung backup. Para in case na magka-problema yung ating internet, is meron tayong nakukuha ng connection. Meron tayong SIM-based connection. Smart Rocket SIM, yung kaniyang SIM card. Unlimited na po yan.